Yon mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So may video po tayo, i-share ko po sa inyo yung kabuang gastos po dito sa ating ongoing project sa Lumina Homes Phase 3. Nasa 58 square meter po to 60 square meter po yung bahay nito, yung lote niya. Then 42 square meter naman po yung floor area. Meron po tayong 2 bedroom dito, bar counter, TV area, and syempre kitchen area. So mga karos, sa mga nanonood or balak magpagawa ng ganitong klaseng sukat ng bahay, ganitong setup, mga taga Lumina Homes, yan, malaking bagay po yung isi-share namin po sa inyo dahil mag-share po tayo ng idea sa loob ng 2 buwan at 3 linggo magkano na po yung mga materyales na na-purchase ni contractor para po dito sa area. Siyempre pupunta po tayo sa bahay para may paliwanag din yung mga materyales na hindi pa nagagamit at yung mga kailangan pang materyales dito po sa project na ginagawa natin. Alam naman natin mga karo, sa last part ng renovation, pag finishing project na, pinagpapaalam natin kay client owner kung pwede ba natin i-share dito sa ating video yung ating mga kabuuang gastos, labor cost, materials, or yung tinatawag na unit cost ng renovation. Pero kapag hindi po pumayag si client owner, price range lang po yung may bibigay natin. So hanggang sa hindi pa po natatapos itong bahay, nakapagbigay po ako sa inyo ng idea para kahit pa paano po ay magkaroon po kayo ng idea sa mga expenses po sa renovation. Ay mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng linggo. Enjoy watching po mga karos. Let's go! Tara! Ayan mga karos, nandito na tayo sa project dito sa Phase 3, Lumina Homes. Isang Angeli na end at corner. So may laki ito na 42 square meter yung floor area niya. Mga nasa 50 plus or 60 yung square meter ng lot area. Yan. Yan. Kadalasan ang ginagawa po namin sa mga corner area, umaabot po siya ng mga 54 square meter. So ito mga nasa 58 ata, 58 to 60 square meter yung floor area niya. Ang nangyari lang kasi dito ay parang banda dyan, isa kumurbada na. Pero kung iskwalahin natin to, mga nasa 60 square meter lot area. Ito mga karos, yun nga, ibabahagi ko sa inyo yung nagastos na dito sa renovation, dito sa actual na ipapakita ko sa inyo sa video. So on progress to, hindi pa tapos at may mga bibilhin pa. Ayan mga karos, umpisa natin dito sa harapan ng bahay. Bali dito, bibili pa po tayo rito ng polycarbonate at saka deck screw. Tapos ito naman, may mga pang finishing paint naman po tayo rito. May pang primer tayo at saka meron po tayong pang top coat. Yan bali, ito, bibilhan pa po natin ng mga PVC planks. Yan, yung mga PVC planks na ilalagay natin dito. Tapos bibilhan pa po natin siya ng stainless screw. Yan. Tapos dito naman sa mga poste, yan, may mga pang skim coat tayo pero yung pati master ata ang hindi pa natin nabibili. Yan, dito naman lalagyan na lang po ito ng pinaka barrel bolt nya. Tapos meron po down lock. Yan, nabili na po natin yan. Yan. Tapos dito rin sa PVC planks. Yan yung mga solid planks na binibili ko po sa may dito sa may General Trias. Ayan. So ano pa, yan, nabili ko na yata to, yung rito, yung mga para sa lock. Yan ang hindi ko lang alam kung magpapa smart lock pa si client. Tapos ang mga pwede pang magastos dito is yung, or pwede pang bilhin is yung mga CCTV camera. Tapos syempre mailbox at saka house number. Yan pa yung mga pwedeng bilhin dito. Yan, tile grout wala pa. Yan pa yung mga bibilhin dito, yung mga pinaka floor drain at saka yung ating clean out valve para dyan sa may catch basin, tsaka dito po sa may septic tank. Yan pa yung mga bibilhin natin dito. Ayan, floor drain. Tapos yun sa mga faucet, yung abang yan, bibilhan pa po natin ng bago. Yan, may breaker naman na. Tapos may mga switches and outlet, halos nakompleto na yan. Tapos dito may mga stock naman tayo. Nandiyan yung mga pang primer paint natin. Oo nga, wala pa tayong wall putty na gagamitin po sa exterior. Pero yung mga eto, meron tayo niyan, Davis Extras. Yan, meron tayong sanding sealer, clear gloss lacquer, mga pambarnis. Yan, meron tayo. Yan, lacquer flow, lacquer thinner. So ito yung mga, ayan yan, meron na tayo niyan. May mga doorknobs. Tapos dito is para sa
Para po sa pag-assemble po ng ating mga cabinet, closet, bar counter, TV, console, yan meron tayo. Ang hindi na lang po, yan, meron din po tayong lason. Ito yung panlason natin. Yan, screw. Yung screw yata, wala pa. Lidos. Tapos syempre yung tile grout nito. Yan, may pang primer finish paint naman po tayo nito. Yan, meron tayo nito. Pang pintura. Tapos skim coat. Skim coat, alam ko nagpa-deliver na yata ako rito eh. Nandun lang yung mga gamit. Dito banda sa labas. Yan o. Yung mga skim coat. Tapos meron tayo adhesive pa. Para sa finishing ng tiles. Tsaka hanggang dito. Yung tiles materials nito, meron na rin po tayo yan. Yan, may kornisa na rin. Yan, may bala na rin tayo ng rivet ata nyan. Tapos bumili na rin na tayo ng pang ano nito. Yung yung sealant pala pagka naikabit. Ayan, may mga kornisa na dyan. Yung sealant kapag naikabit wala pa. Tapos sila client halos binili na nila yung mga accessories na kailangan dito. Ayan, yung tiles. Tapos hindi ko pa nga po pala na sasuggest kay ma'am. Mas maganda ko kasi dito isa puti. Yan. Ang gagamitin na lang naman po kasi dito isa retaso. Yan, saan ba yung PVC panel na nakita ko? Nandito na ako kanina eh. Yan, dito yata yan. Ayan. Nasaan na yan? Meron na tayo rito. Yan, meron na tayo na. Ayun, ayun. Ito. Yung retaso. So, para po yan dito. Wala na pong putol yan. Ngayon, nakita ko kasi binili namin to, medyo maliwanag doon. Pero na na-assemble dito, parang black na black po siya. Ngayon, ang mas bagay sana dito ay sa puti. Yan po sana. Ngayon, meron na po tayong pang exhaust fan dito. Yung iba naman nakakabit na. Kitchen sink, meron na. Ang hindi pa hindi pa nabibili is yung mga ano niya po, yung mga fittings niya. So ibig sabihin wala pa tayong mga supply hose, tapos angle bulbs, yun na lang yung bibilhin dito. Tapos kapag nabuo tong cabinet, syempre kailangan ng mga fittings nun. Yan ang hindi pa po nabibili. So ang mga gagastusin pa po rito yung mga aluminum cabinet, screen doors, yan pa yung mga gagastusin dito sa bahay na to. Yun ba yung kailangan pa nilang paglaanan ng budget. Tapos may mga pull-out basket yun. Kung ito, may naka-ready naman na rito. Cooktop, baka may cooktop or gas range na sila. Tapos refrigerator kung bago. Yan. More on nakatingin tayo sa renovation. Tapos kung may bibilin pang ilaw dito, siguro mga follow-up na lang po yun eh. Kasi yung ibang part ng area rito nadagdagan ng ilaw. Yan, dito naman tayo sa taas. So, teka lang, bago tayo makyat doon, ano pa ba? Yan, alam ko may ano na to, exhaust fan. Ayun, nakabit na nga yung isa. Hinihintay na lang malagyan ng kisame ito. Tapos, may ilaw na rin yan. Tapos, heater, nabilhan na po nila. Basta yung mga accessories yata rito na kompleto na nila client eh. Parang meron na. Pati nga yung pang-handle ng cabinet meron na. Pero, hindi ko po ito madideclare. Kasi sila po yung bumili. So, tanong natin kay client kung magkano yung kabuuang accessories na binili nila nagpunta sila ng Wilcon. Sa Wilcon po kasi lahat binili. Okay, dito naman sa taas. Yan, double check ko. Yan, dito sa taas yan, may kornisa na. Yan, hindi ako sigurado kung nabilhan ko na ng ilaw to. Yan, pero titingnan natin. So, tingnan ko na lang kung nabilhan ko. Pero yung i-declare ko kasi kung ano yung report na laging pinapasa ko sa kliyente. Yun naman talaga. Yan. Ngayon, kung hindi kasama to, yan, habol na lang. Yan, may ilaw na dyan. So, ito, hindi pa nalalagyan ng mga kornisa to. Gawa ng, may cabinet pa, may closet. Yan, ang mga kasunod pa na gagastusin dito, syempre, aircon. No, aircon din. May dalawang aircon to. Baka nga magpalagay din sa baba. Tapos dito may kami rito, may mga touch up kami rito. Ayun balik na nga pala yung yung pinaka grill. So, yan yung design ng bahay na makikita sa harapan ng bahay. Yan, skim coat, pamasilya. Yun, top coat. Yun, wala po tayo. Hindi pa tayo nakakabili ng pan top coat nito.
Parang ang top coat finish yata nito is sa Tool White. Tool White MSC by Davis. Yung kornisa na yan. 20 peraso lang yung nabili ko rito. Baka meron pa tayong kukulangin pa siguro tayo. Tapos acrylic sealant pa yan. Wala pa tayo. Okay, bali ayan po yung update. Tapos ito yung mga nagawa sa i-declare ko na na presyo ng materyales. So nakabase ako dun sa materyales na kung saan kung ano yung pinapasa kong report sa may-ari every week. Tapos ito na po yung kabuuan. Tapos meron pa tayong stock dito. Yan na, may stock pa po tayo rito. Nakikita po natin yung mga gamit pa rito. Yan, yung mga gamit na yan. Bali adhesive cement yan, skim coat yan, may konting semento pa. Ang gagamitin pa po yan dito. Tapos ito may mga hanger rod na sila client. Nakikita ko hanger rod lang po yung gagamitin nila rito. Tapos meron po silang ano rito, plywood yan, pang varnish meron. Yan. Tapos accessories. Yan meron na rin. Yan water closet meron yan. Ayan isa. Tapos tiles para sa ito yung tiles para po rito sa stairs. Yan meron na rin. Mga short order na lang or follow up order na lang po siguro. Kasi pag sa renovation, hindi mo naman po kagad mabibili kagad ang isahan yan. Kung kailan kailangan, doon po talaga yan mabibili. Yan, marami pang gagawin dito. Yan. Yan. Bali dito, ang hinihintay na lang po natin dito is yung malagyan ng preparasyon yung buong pader. So dadaan to sa skim coat, tapos dadaan po to sa primer, then top coat. Ngayon, after no, magpapasukat na po tayo ng kitchen cabinet. Tapos, pag na-kitchen cabinet na, paikutan na natin ng kornisa to. Yan, paikutan natin. Tapos, ito naman, ceiling, lighting, tapos yung exhaust fan, light and fixtures materials, tapos accessories, then sliding door. Yan ang hinihintay dito. Tapos, dito naman, magkakaroon tayo ng bar counter with wine rack. Yan, with wine rack, tapos may stone cladding yon. Siyempre may installation ng tiles. Yan, ito pa po yun, yung tiles. Kaya meron pa tayo rito 60 by 120. Tapos dito naman sa area na to, may TV console tayo dyan. May UV board and wall fluted panel. Then may cabinet. Yan, yan ang hinihintay natin dito. Tapos the rest, yung cortina nga. Tapos dito, ang hinihintay natin dito, may cabinet storage pa to. Yan. Tapos syempre ito, more on preparasyon para po sa mga pader. Tapos dito, finish nito bandang huling-huli na. Tapos itong hagdanan, white and black combination po ito. Yan. Black yung framing, white naman po yung mga design grills. Tapos pagdating dito, tiles. So yung tiles parang yung ginamit doon sa isang project natin. Riser and footsteps po yan. Ayan, dito naman bumalik ulit tayo para kasi wala pa tayong mga pintuan dito, dalawa yan. So yun, hindi pa natin nabibili. Tapos ikakabit pa po to. Lalagyan natin ng ilaw. Tapos dalawang closet, meron po rito. Tapos meron din po banda rito. Yan, dalawang closet. Tapos paikutan na natin ng kornisa to. Then pwede na pong i-finish yung pinakapader. So magpa-primer, magmamasilya, then magta-top coat tayo. Yan. Yan. Siya nga po pala mga karos, happy birthday nga po pala kay Jimmy Colanan, or mas kilala bilang Jimmy Speak TV, na isang vlogger din. So ang content niya po is yung farming. Yan, marami kayong matututunan yan sa kanya, sa mga mahilig mag-farm. Sir Jim, happy birthday. Yan, God bless. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Ayun di ba? So bali dito, ang kulang na lang is yung buong pintura na itong gilid, buong harapan, at saka itong taas. Yan, halos okay na yan, turnover na. Then yung pagkakabit nga ng mga CCTV. Tapos syempre yung ilaw na lang po rito. Yan na, yung ilaw dyan. So may pauna ng ilaw na tayo rito, nailagay na natin. Yan na. Okay, tara.
Bale ito mga karos, bago matapos itong ating vlog, i-share ko po sa inyo yung mga pinurchase natin materyales simula po nung umpisa. So itong project pala natin dito sa Lumina Homes Phase 3 na isang Angeli, ano na po siya, 2 months and 3 weeks. Yan po yung ongoing project natin. So bali sa unang purchase natin dito mga karos is 130,570. Tapos yung pangalawang purchase natin is 12,800 lang. Ang pahabol lang po yun. Yung third week, bali 96,585 pesos. Tapos yung pinaka fourth week, 17,375 pesos. Yung fifth week, bali 91,160. Tapos pang ika-anim na week natin is 165,245 pesos. Yung pang 7th week is 21,760 pesos. Tapos yung pang 8th week is 25,595 pesos. Tapos ito yung pang 10th week natin is 53,379 pesos. Tapos itong week na to, bali 21,267 pesos. Yung makikita nyo po na mga amount na more than 100,000, yun po yung nag-umpisa tayo. Yung maluwag pa po yung site, tapos syempre nagpabulto tayo ng mga materyales. Kapag may corner area yung isang bahay, mas marami po yung nabibili natin. Tapos yung ibang part naman po ng malalaki yung bill, yun naman po yung ating purchase na kung saan medyo nag-request si client na halos bilhin na lahat kasi medyo tumataas yung materials. Syempre, may mga pahabol pa rin po tayo. Pagka finishing na, mas marami na pong mga binibili. Bali mga karos, yung binili naman po nila client ay umabot po ng more or less mga nasa 50,000 po yun. Yung mga binili po nila para sa mga appliances, tapos and fixtures materials, kasama na po yung ating mga hanger rod, at saka yung iba pang mga kailangan po para sa mga cabinet. Ito po ay humabot ng more or less 50,000 pesos. So ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Sana nakatulong po itong content na to sa mga nagbabalak po magpagawa po ng bahay. Again, ito po ang Lee and Aki Builders po. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe nyo na yan. Click nyo na rin yung notification bell button para updated po kayo sa ating mga video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na para madagdagan yung ating mga karohos dito. See you on my next vlog mga karohos. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara!